Magandang gabi po sa inyong lahat. Gandang gabi. Huling Biyernes sa panahon ng Kwaresma, ilang araw na lamang muli natin papasukin ang mga mahal na araw ng ating simbahan at pananampalataya. Kung kaya nga po sa Ebanghelyo sa huling Biyernes na ito, natunghayan natin ang isang matinding tagpo. Umabot sa sukdulan ang alitan ng mga eskriba at pariseyo laban kay Jesus. Umabot sa sukdulan sapagkat dumampot ng bato upang batuhin ang Panginoon. Bakit nga ba siya babatuin? Hindi dahil sa kanyang masamang ginawa, kundi dahil sa katotohanan na kanyang ipinapahayag. At ano po yung katotohanan hindi kayang tanggapin ng kanyang mga kritiko? Ako at ang Ama ay iisa. Para sa kanila, ito ay isang kalabisan, isang paglapastangan. Hinamon nito ang kanilang paniniwala, ang kanilang inaasahan, at ang kanilang kakayahang kontrolin ang maraming bagay. Kung kaya nga po sa halip na buksan ng mga Hudyo at Pariseyo ang kanilang puso't kalooban, ito'y kanilang isinara kasabay ng kanilang pag-iisip at maging ang kanilang mga kamay. Kiniyom ang mga palad upang batuhin ang Panginoon. At dito natin makikita ang isang katotohanang nagkukubli sa tila baga malungkot na kaganapang ito. Minsan hindi natin tinatanggihan ng Diyos dahil kulang ang ebidensya. Tinatanggihan natin siya, bakit? Dahil kinugulo niya ang tila baga komportable nating pag-iisip at pamumuhay. Kaya ngayong gabi sa huling linggo, sa panahon ng Kwaresma, hinahamon tayo ni Jesus. Inilalantad niya ang gusto nating itago. Inaanayahan niya tayo sa isang pagbabago kahit hindi natin ibig at gusto. Yun nga lang, sa ihalip na tayo ay makinig at sumunod, kagaya ng mga eskriba at pariseyo, lumalaban tayo. Ngunit pansinin natin kung paano tinugon ni Jesus ang ganitong pangyayari sa Ebanghelyo. Hindi siya gumanti ng karahasan. Hindi siya tumakas dahil sa takot. Itinuro lamang niya ang kanyang mabubuting gawa. Kaya nga hindi ba anong sabi niya, kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Pero kung ginagawa ko naman, ano ang dahilan upang ako ay inyong usigin? Parang sinasabi ni Jesus, tingnan ninyo yung mga ginawa ko. Tingnan ninyo yung buhay na ibinibigay ko. Tingnan ninyo yung pag-ibig na aking ipinapakita. Mga minamahal ko mga kapatid, ito rin naman minsan ang problema sa atin. Hindi nga natin binabato si Jesus, pero ayaw natin siyang paniwalaan dahil mas komportable na tayo sa buhay na ating nakasanayan. Parang ganito, yung mga nagsasama ng hindi kasal, sabihin nila, mahal naman namin ng Diyos, pero okay lang hindi kami kasal. Yung mga gumagawa ng masama, sabihin nila, naniniwala naman kami sa Diyos, pero wala sanay na kami sa ganitong buhay. Hindi naman namin inaaway si Jesus, pero ayoko pa rin mangumpisal. Bakit mangungumpisal sa pari? Gayong kagaya ko naman siyang tao din lang naman. Kaya nga po mga minamahal ko mga kapatid, ngayong gabi, ito po yung huling pagkakataon na papaalalahanan tayo ni Jesus. Hindi lamang ng pagbabago, kundi paniwalaan ang kanyang bawat sinasabi. Sapagkat ang nakakatakot po dito, baka naging sobrang komportable na tayo sa buhay na ating nakasanayan. Parang ganito, yung mga taong hindi po sanay magsimba, sabihin nila, kahit hindi ako nagsisimba, buhay pa naman ako. Kahit hindi kami pumunta ng linggo sa simbahan, wala naman nangyayaring masama. Kaya nga po, ito po yung nakakatakot na mangyari sa atin. Yung makasanayan natin, akalaing tama, yung maling ginagawa natin. Yung mahirati at masanay tayo sa mga hindi tama, sapagkat ang akala natin, ito ang mabuti at dapat. Nangyayari ito, hindi dahil tayo komportable. Nangyayari ito sapagkat ayaw natin pakinggan si Jesus.
Kaya nga po, sa nalalabing mga sandali sa panahon ng Kwaresma, hindi pa naman siguro huli ang lahat. Papasok tayo ng mga mahal na araw sa linggo at muli nating gugunitain ang pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili sa ngalan ng pag-ibig. Kaya sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, sa nalalabing panahon ng ating paghahanda, ngayong panahon ng Kwaresma, buong katapatan po natin tignan ang ating pamumuhay. Ano po bang bahagi ng buhay natin na hindi natin kayang ipagkatiwala kay Jesus? Ano po mga bawat pinapaniwalaan natin na hindi natin kayang iakma at iugnay sa katotohanan ng ibinibigay sa atin ni Jesus? Mga minamahal kong mga kapatid, ito ang alay ni Jesus sa atin ngayong gabi. Alay ng kanyang pag-ibig, alay ng kanyang pangunawa, alay ng kanyang pagtanggap. Huwag naman natin siyang batuhin ng ating kawalan ng pakiramdam at katigasan ng ulo. Sapagkat sa misang ito, magmatigas man tayo ng ulo, lagi tayong lalapitan ni Jesus. Magbingi-bingihan man tayo, lagi niya tayong paalalahanan. Lumayo man tayo, lagi niya tayong lalapitan. Kaya sa pagpapatuloy ng ating paghahanda sa nalalabing oras at araw sa panahon ng Kwaresma, ito ang biyayang ating hingin. Nawa ating tunay na maisabuhay ang bawat katotohanang ibinibigay sa atin ni Jesus. Kasabay nun, talikdan at kalimutan ang bawat kasinungalingan na patuloy nating pinapaniwalaan. Amen.